ang pag-approach natin sa corruption and service is negative. Ibig sabihin, paparusahan kita kung hindi ka gumawa ng tama. Pero dapat may balanse po yun. Hindi naman po natin ginagantimpalaan ng sapat na aligned sa private sector kung may ginawang tama. Wari nyo, may isang controller ng isang kumpanya na makasave siya ng 1 bilyong piso sa gobyerno. Yan ba may performance bonus based on the savings? Wala. Pareho pa rin ho ang sweldo. Iba meron tayong batas sa Secretary Chidoro, yung, isang batas pa rin nga doon. Yung attrition. At Yung saka attrition yung law. BIR At saka BIR, yung tax. tungkol doon sa attrition law. Yung attrition law at saka share. Share, Pero ganun hindi no. That is one way of addressing it. Rewards. No? There is a reward system. There's a reward system. Pero also, May you have, punishment rin. you have to rationalize also your tariff system and your tax system. Doon ho sa tax system, for example, kaya ba ni Juan de la Cruz gumawa ng tax return? O, kagaya no. Napaka-complicated. So yung Sa simplified sistema pa tax system, Dapat. isa sa mga magiging You programa mo yun. simplify the system, Tama yun, reduce discretion on deductibles or whatnot. The discretion of the officer is reduced, mababawasan po. So, mababawasan din Kasi ang doon sa tendency discretion na maging pumapasok yung mga corrupt. kalokohan. Oo, yun. So, napagitin nyo. Kaso, meron din problema sa enforcement. Oh. Yung mga smuggling, kailangan ho itigil ho talaga. Ngayon, ang problema ho natin, kailangan may multi-sectoral task force sa smuggling. Kulang na rin ho tayo ng tao. Alam mo, madalas ho yung example na ginagamit minsan ng sundalo sa pagsugpo ng smuggling, which is not their job also, but they're doing an effective job, no? But the key there is, ang susi po doon, they are exposed to it na limitado ang period para sa ganon hindi sila ma-absorb ng So, sistema. ang approach ninyo, Mr. Secretary, basically, is number one, to institutionalize a system of rewards and punishment. Not only, hindi lang po sa Bureau of Customs, Napagitin sa LGU rin na meron sa akong LGU, sa nabasa gobyerno. Kailangan basically sa i-incentivize mo na talaga eh. ang buong gobyerno. Oo. Kailangan Sama-sama ano na eh. ron, Sek, yung mga public Oo. works, LTO. Specifically sa LGU, kasi I think you spoke before some local government officials. Tinanggit nyo itong reward system para sa LGU to enhance their performance. Opo. Ano po yung specifics nito? Hindi, yung specific ho, bibigay ka ng key indicator sa kanila na kailangan gampanan nila sa taon. Gampanan nila yon, meron silang pabuya. Yung mga key result areas. Oo, yung key result areas, no? Sa OPIP, yung key performance indicators na tinatawag. Pagka magampanan nila or may savings sila na higit doon, meron silang dapat konti. financial. May Para incentive. may incentive ho magtrabaho. Tama. Tapos, kung pwede lang, sa budget po natin, maglagay na tayo ng provision for overtime pay, lalong-lalo na sa mga empleyado. Wala po ba? Wala. Doon sa NDCC ho, 24/7, isang buwan. Walang overtime. Overtawad lahat Pero yun. sa linggo ho ng mga government employees, overtime, yun synonym sa lagay. Sisingilin nila yung mga humihingi na servisyo sa kanila. Hindi, ng overtime. kwan na ho yun. Administrasyon na rin ho yun. may mga Kasi agencies maghahanap na ng paraan kung paano pupunuin. Pero Mr. Secretary, ang nagiging problema ko minsan, halos lahat ng mga tumatakbo, whether at the local or the national levels, pare-pareho mga sinasabi. How do you make a difference? For example, may mga iba sinasabi, hindi, ito ang mangyayari sa akin ito gagawin ko, ito, etc. Pero pagdating doon, yung implementer na ginawa ninyo, ginawaran ninyo, binigyan ninyo ng kapangyarihan. Hindi ginagawa yon. Mayroon pang pagkakataon. Kasi yung mga iba, natatandaan ko noon na tumatakbo noong 1992, ang sinasabi ako sasabihin ko na sa inyo, ni Ambassador Danding, sinabi niya, hindi, pag ikaw cabinet member kita, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ito ang iyong bibigay ko sa'yo. Bibigyan na kita ng X Bibigyan amount. na kita ng X amount para ikaw magtrabaho ka ayon sa ano mo. Huwag ka nang magloko-loko Huwag ka dyan. nang magloko-loko dyan. How do you work that out from the national to the local level? Kasi importante yon. Yung sa local, pwede natin bigyan ng key na halimbawa ang LGU kasi may autonomy ho sila. Medyo mahirap din hong diktahan because constitutionally their autonomy is protected. Sa national level naman, ito ang key dyan. Kailangan magaling na politiko ang humawak ng gobyerno. Bakit? Papaano mo ipapatupad ang isang plano na merong mawawalan, merong binipisyuhan. Tawag yata po dyan, kailangan mataas ang EQ nyo. Because Hindi lang IQ, pati EQ. Di ba?
Tulad. Pakikipag-ano sa tao. Tulad ho ng reconstruction plan, kung meron na sa Metropolitan Manila. May mga communities na obviously hindi na pwedeng manatili dahil sa lake bed ginawa eh. Paano nyo ipapatupad ngayon ang pag-relocate dyan? You have to convince them with astute political skills that it is better for them and better for everybody. So, in case of bureaucratic reform, you'll have to get a consensus. Napaka-importante. Naturally, also with the legislature. You'll have to have a good working relationship with them. You will have to talk to the government employees unions and make them understand that it is good for everybody. Yung pinakamahirap ho, pagpapatupad At talaga. sinasabi niyo, Sek, kaya niyong gawin yon. Sa experience ko ho, sa security, sa disparate na talaga nag-aaway, kinakausap, Mga sektor, mga may iba- chance, sektor, may chance po tayo na gawin. Bago tayo mag-break, ipapasahin ko lang ito. Hindi naman tanong, mga komento lang. Mula doon sa kay Boy ng Bulacan, pakibaba nga, Len. Sabi ni Boy ng Bulacan, wala na po akong may tatanong kay Gibo dahil nasubaybayan ko ang mga katangian niya sa pamumuno. Kaming mga Aquino ng Bulacan ay para kay Gibo. Si Ben ng Paranaque, ang sabi niya, 4 na butante kami sa aming pamilya, lahat kami Gibo. Matalino, may integridad at mataas siyang leader. Piling namin ay big brother siya ng mga kabataang Pilipino. Salamat. Okay, Ana Llagas. Si Ana Llagas ng San Mateo, when Cory died, I want Noy Noy as next president. But later, I saw his flaws. When I heard Gibo, I found out he has vision, valor, values, knowledge, and sincerity that our country has long been waiting for. Ay, salamat po. Salamat po sa inyo. Magbe-break muna tayo mga kasama. Oras natin 30 minuto na makalipas ang ikawalo ng oras. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula. Mga kaibigan, mamaya natin pagpapatuloy ang pagpapalitrato nyo kay Secretary Gibo at aming munang kakausapin. Alam nyo, Susunod na Time break out, na, di ba? time out. Time out muna, time out. Papalik. Alam mo, Hindi pa alis si Secretary Gibo. para doon sa mga nakikinig, ito pong aming istasyon, nasa 5th floor. Oh. Yun pong dami nang gusto magpakuha kay Secretary Gibo, nasa ground floor na. Ganon kahaba. Yung mga experience mo, Secretary Gibo, sa pag-ikot mo. Hindi, Ang maganda daming tao experience. gusto magpakuha ng larawan sa'yo. Ako talaga nagpapasalamat eh. Maganda hong reception ng ating mga kababayan sa atin. Hindi naman kayo naiinis, ha? Hindi ho. Mabuti nga ho, may kung mapansin kasi hindi ka pinapansin. Abay, mas masama yung nandun ka, hindi ka pinapansin. Ayaw magpakuha ng litrato sa sabi mo. By the way, Mr. Secretary, may mga kasama tayo dyan, yung pagawa ng picture sa inyo. Mga empleyado po ito ng PhilHealth. Kasi nandito Opo. ito ang PhilHealth. This is the main office of the Philippine Health Corporation. Atin lang ulitin yung numbers na pwede nang i-text. Ang pwede po yung i-text para sa mga katanungan nyo kay Secretary Gibo, 0918-278-7533. Unahin ko po, 0918, madaling tandaan, 278-7533. O pwede nyo itawag sa 4701-750. Ulitin ko po yung number na pwede nyo tawagan, 401-750 hanggang 55 po yan. Meron ding tanong dito si Mrs. Angeles ng Malabon na Secretary Gibo. Ano po magiging plano nyo sa edukasyon kung kayo ang magiging presidente? Ang una pong dapat gawin ay tugunan ang dalawang bagay, preschool at basic education. Meron po tayong tinatawag na Philippine Education Roadmap na ginawa na ng isang komite na pinangungunahan ni Chairman Angeles Puyata Opo. at ni Father Benvenido Nebres ng Ateneo. Ang finding po doon, kailangan i-restructure ang basic educational curriculum dahil po hindi na po aligned ang ating... Bakit po mahalaga yung preschool, Secretary Gibo? Kasi po, yung formative age na yon na kabataan, yan ay very, very crucial sa future growth ng isang bata. Kailangan ho sa preschool pa lang pangalagaan na at bigyan siya ng basic skills ang isang preschool na child. Sa China po, 2 years old pa lang ang isang bata. Tinuturuan na ng Ingles at binibigyan na ng basic computer skills ang Pero bata. kami pong mag-consideration kami ni paring Sultan, kami naman grade 1 na agad ang pinasok namin. Diretso na, We did not do bad. No, you didn't do bad, but children now have to